May sumisigaw at maririnig sa buong kampo ang malakas nitong pagmumura, at sinasabi nito na binigyan siya ng pagkakataong ipaglaban ang kanyang bansa, ngunit naglakas loob pa siyang umalis. Execute silang lahat, hayaang lubos na maunawaan ng lahat ang kapalaran ng mga tumatakas. Sinasabi ng isang sundalo na mga bastos, ninakawan nila ang kanilang mga butil habang naglalaro ng kanilang mga larong pandigma. Binibigyan nila sila ng kalahating piraso ng bulok na tinapay, at dahil lang sa pagliyas nila, hinuhuli at pinapatay nila sila. Kahit 15 taong gulang ay pilit nilang ginawang sundalo. Lahat ay kinaladkad palabas at ang nayon ay wala ng laman. Sa isip-isip ni Asmafel na mahigit 2,000 sundalo ang pinatay habang sinusubukang tumakas. Higit sa kalahati ng 100,000 ekspedisyonaryong puwersa ay mas mababang uri ng mga karaniwang tao, at ang pilit na ginawang sundalo ay wala man lang anumang pagsasanay. At malamang magiging palaso lang sila kapalit ng mga elite troops bukas. Ang mga elite troops ay nakasuot ng ginto, habang ang mga karaniwang tao ay itinuturing na gastos. Parang hindi nakikita ni Duke Luciliv ang mga karaniwang tao, dahil sa mga ginto. Isang hanggal na maharlika na hinahabol lamang ang sariling kaluwalhatian. Iniisip niya kung ganoon din siya sa nakaraan, may nagsasalita at sinasabi nito na mukhang matatapos na ang mga execution, Duke Luciliv. Hindi mapakali ang karamihan dahil sa kakulangan ng pagkain. Dapat ba nilang dagdagan ang rasyon? Sinasabi ni Baron Duga na hindi makakamit ng mga sobra-sobra sa pagkain ang mga tagumpay sa militar. Ang moral ng mga sundalo ay dapat pangasiwaan ng mabuti. Tumatawa at sinasabi ni Earl Rat na tiyak na tinutukoy niya ang 10,000 gintong hukbo ng kanyang kamahalan. Ito ay napakasilaw na parabang sila ay nakikipaglaban sa tabi ng mga divine soldier. Sinasabi ni Earl Car-Ion na oo, para sa mga karaniwang nakakakita ng ginto para sa unang pagkakataong, ito ay dapat na isang great spectacle. Sa isip-isip ni Duke Luciliv na karamihan sa mga pondong militar na natanggap mula sa hari, ito ay ginugol sa paghahanda ng golden armor. Bilang resulta, wala silang pagpipilian kundi ang bawasan ng husto ang mga rasyon, at ang baluti ay naging napakanipis. Pero ang primary target ay ang patrayan. Kung mauubos muna nila ang magic ni Asher sa mga pilit na ginawang sundalo ng mga ordinaryong mamamayan, magiging madali makakalusot ang mga troops ng feudal na Panginoon. Ang kanyang mga kawal ay hindi masasaktan, at ang sandata ng isang commander ay ang kanyang dignidad. Ang gawaing ungol ay para sa mga hamak na sundalo, sa isip-isip ni Asmafel na si Duke Luciliv, ang pioneer ng Hilaga. Kasama si Stime, tinawag siyang higanti ng Etnal. Siya ay isang taong lubusang gumagamit ng kanyang marangal na angkan. Ang iba pang 4 na Panginoong feudal, na mga descendant ng mga prestihiyosong pamilya militar ng Etnal, ay malamang na natipon sa parehong paraan. Dahil ang mga feudal na Panginoon at ang kanilang mga bantay ay lubos na protektado, magiging mahirap na pagsamantalahan ang kaguluhan ng pagtakas ng hukbo. Ang hirap putulin ng kanyang ulo bago siya makarating sa Bayran. Lahat ng nasa Bayran, magmadali at lumikas, isang puwersa na sapat na malaki upang wasakin ang Bayran, at ito ay malapit nang dumating. May nagsasalita at sinasabi nito na ang tibay ng gate ng lungsod ay mabilis na bumababa. Lahat ng mga gate ng lungsod ay napapalibutan, dahil sa naubos ang mga archer, nahati ang kapangyarihan ng mga arrow. Ginamit ni Horowi ang kanyang buff at sinasabi nito na lahat ng mga magulang nila ay malamig ang mga kamay at paa. Imasahe ang mga paa nila na parang mga alipin, sumisigaw si Pan at napapamura, at sinasabi nito na kung ganito ang mga hater, hindi nila magagamit ang mga special force. Ang pangunahing puwersa ay malapit nang dumating, sinasabi ni Yura na makinig ang lahat. Balita niya bumalik na si Mr. Shin Yang-woo, nasa patrayan siya ngayon. Nagulat naman sila lahat nang narinig nila na nandito na si Greed. Napapamura at sinasabi ni Pan na buti na lang nakabalik na siya. Pero hindi niya akalain na makakatagal sila hanggang sa makarating siya dito. Sinasabi ni Yura na teka lang, may urgent message siya galing kay Mr. Lowell. Sinasabi ng message ni Lowell na sa mga nagtatanggol sa Bayran. Kunin ang natitirang mga tropa at umatras kaagad sa patrayan. Sa ngayon, isuko muna nila ang Bayran, hindi naman makapaniwala sila Horowi at Pan, na isusuko lang nila ang Bayran. Tinatanong ni Pan kung paano ang mga karaniwang tao. Mula sa pananaw ng kaharian, sila ay isang grupo na sumusunod sa mga rebelde. Sinasabi ni Lowell na mamamayan pa rin sila ng Etnal, malamang hindi sila papatayin. Kaya unahin nila ang pagpreserba sa kanilang puwersa.
Sinasabi ni Pan na hinihiling niya ba sa kanila na talikuran ang mga taong sumusubaybay sa kanila mula noong Sedeca Guild pa sila. Di ba deployed din sila, magpadala siya sa kanila ng kahit isang maliit na puwersa. Sinasabi ni Lowell na kumalma lang siya, handa ba siyang ipagpalit ang libu-libong karaniwang tao sa libu-libong tao sa Riden. Ito ay dahil sa lahat ng kanyang mga prediction, at napakaraming beses na pagkakamali sa digmaang ito. Hindi excuse ang pagiging busy, sinasabi ni Lowell na inaamin niya ito. Ngunit ang kanyang desperadong pag-arte ay napakahalaga. Ang hari ng Etnal, tiwala sa tagumpay, ay nagpadala ng karamihan sa mga puwersa ng kaharian. Bilang isang resulta, mayroon na ngayong mga lugar na may hindi karaniwang mahinang mga depensa. Sinasabi ni Pan na huwag niyang sabihin sa kanya na. Sinasabi ni Lowell na oo, ang lugar na pinupuntahan niya ngayon ay ang Etnal capital. Ang Reinhardt, nagpaplano siyang maghatid ng counter-attack sa puso ng kalaban. Ang krisis sa Bayran at ang matapang na diskarte sa pag-abandona ni Lowell. Ngayon, ang tanging variable sa Bayran ay si Greed. Pero hindi sila nakarating sa Bayran sa tamang oras. Tinatanong ni Greed kung nasaan sila, hindi ba nakatakda ang coordinate para sa Bayran. Humihingi naman ng paumanhin si Stick at sinasabi nito na parang nahulog sila sa ilang dungeon. Sa sandaling ginamit niya ang teleport, ang sumpa ng Gourmet Dragon, nakasagabal sa kontrol ng kanyang mana, tsaka sumasakit na naman ang puso niya. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, muli niyang pinipigilan ang lahat. Nakangiting sinasabi ni Greed na masyado niyang ginamit ang teleportation dahil sa kanya. Huwag siyang mag-alala tungkol sa Overgeared at tumuon sa kanyang recovery. Kailangan niyang mabuhay ng matagal, at least hanggang sa paglaki ni Lord at ipasan niya ang kanyang kaalaman. Sinasabi ni Stick na sinasabi niya bang mamatay siya ng bata? Si Styx ay nasa 881 taong gulang, sa isip-isip ni Greed na nasa kritikal na sitwasyon ang Bayran, at sa lahat ng lugar, napunta sila sa isang lugar na walang komunikasyon. Gourmet Dragon o kung anuman ang tawag dito, dapat niya itong asikasuhin sa lalong madaling panahon. Higit pa dyan, nakararamdam siya ng baliw na magic power sa loob. Ito ay mapanganib na lugar. Sinasabi ni Styx na Mr. Greed, kailangan na nilang makaalis dito. Pero kahit may recovery potion, aabutin pera nito ng 1 oras. Tumatawa si Greed at sinasabi nito na may isang bagay na kawili-wili dito. Dahil kailangan na nilang umalis ng tahimik, bilisan niya Perrin. Sinasabi ni Greed na ito ay hindi isang kalaban na maaari niyang ma-handle. Tahimik lang na magtipon ng mga magic missiles gamit ang alarm spell. Sa isip-isip ni Greed na siya ay malapit na, pagkatapos ng lahat, naramdaman niya ito sa kanyang insight. Sinasabi ni Greed na hindi lang ito ang Eastern Continent, ngunit kahit ang kanluran ay mayroon pa ring nakakatakot na halimaw na nakatago sa paligid. Napakalawak ng mundo, parang isa lang talaga siyang boss gang sa kapitbahayan. Tuwang-tuwa at may nagsasalita at sinasabi nito na sa wakas, gumuho na ang Southern Gate. Sugod na sila sa loob ng Bayran, sinasabi ni Cyclop na ang mga gantimpala sa trabaho ay napakalaki, at kung ma-eliminate nila ang mga sundalo ng Overgeared, makakakuha sila ng karagdagang mga gantimpala. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na oras na para bawiin ang mga puntos ng karanasan at mga item na nawala sa nakalipas na linggo. Patayin muna nila ang mga Overgeared bastards, umatake na ang isang babae at sinasabi nito na ikaw Overgeared bastard. Ito ang kanyang paghihiganti para sa pagbaba ng kanyang level. Mamatay na siya, at umatake naman ang naka-green na buhok na lalaki sa likod ng sundalo ng Overgeared. Umatake na din si Horoi at sinasabi nito na kayong mga bastos hindi man lang sila dumalo sa memorial ng nanay niyo. Sa isip-isip ni Horoi na kahit na ang mga kagamitan at level ng mga sundalo ay hindi kayang pagtagumpayan ang pagod at bilang na higit na kahusayan. Ililigtas niya ang kasing dami ng mga kawal ng kanyang Panginoon at ibabalik niya sila. Gulat at napapatanong ang naka-gray na buhok na lalaki na kung paanong napakalakas ng sword ng isang orator. Hindi ba siya ang pinakamahina sa mga Overgeared na miyembro? At batid ng babae na parang ayos lang ang kanyang stamina, dahil siguro kanina pa siya sumisigaw sa likod. Sinasabi ng nakahood na lalaki na ngunit mayroon silang napakalaking bentahe sa bilang. Pwede silang manalo, nagpakawala ng flame ang dragon ni Horoi at sinasabi nito na bumaba. Emperador ng langit sa itaas ng kapatagan, sinasabi ng mga kalaban na ang pinakamalakas sa combat, isang fire attribute wyvern. Siya ang may-ari ng isang wyvern, pero balita niya walang 100 ang mga ito. Siya ang pangalawang manlalaro na nakakuha ng pangalawang klase.
Basta pinoprotektahan niya ang South, hindi sila madadaanan. Sa isip-isip ni Vorowi na kunin ng mga troops at umatras, Mr. Pan. Papatagaling niya ang oras at sasamahan niya siya mamaya. Sinasabi ni Vorowi na siya ang descendant ng Great Blue Wolf. Siya ang unang lingkod ni Mr. Greed, sinasabi ni Pan na nagtitiwala siya sa kanya pero ang galing niya talaga lumaban. Top class talaga si Vorowi, magaling din si Euphemina. As expected sa mga taong pinili ni Greed, kumpara sa ibang mga miyembro, hindi sila gaanong nalantad sa publiko, ngunit ang kanilang mga kakayahan ay talagang kahanga-hanga. Si Yura ay nagbubukas ng daan ng pagtakas sa North Gate, at ginagawa din ni Vorowi ang lahat ng kanyang makakaya. Sumugod sa North Gate sa buong bilis, ang kaligtasan ay ang kanilang pangunahing prioridad. Biglang dumating ang mga kalaban, at sinasabi ng mga ito na hindi sila makakatakas, overgeared. Nagulat naman ang isang sundalo, at sinasabi nito na may mga Ethnal Knights sa unahan. Maghanda para sa labanan, napapamura si Pan at sinasabi nito na nakarating na sila sa East Gate. Dahil sa nabawasan ang kanyang stamina, ang kanyang mga kasanayan ay nalock, kaya ang mga kabalyero ay matigas, nagbigay ng buff si Vorowi at sinasabi nito na mamasa-masa ang libingan ng kanilang mga ninuno, at batid nito na marami pa rin ang mga kalaban, Mr. Pan, bilisan na nila, dapat nilang iligtas ang mga sundalo ng kanilang Panginoon. Sa isip-isip ni Pan na ang bangis ng lalaking ito, tinalo na niya yung nasa likod at sumama na sa kanila. Nakakabilib yan Vorowi, Lowell, magtitiwala siya sa kanyang paghuhusga tungkol sa mga residente ng Ethnal at umatras. Sumisigaw at sinasabi ni Pan na umatras na silang lahat. Umatras na sila papuntang Pat Ryan, sinasabi ng OGC Broadcasting na pagkatapos ng 7 araw ng mabangis na labanan. Ang overgeared ay sumuko sa Ethnal, nasa limitasyon na sila, kaya kung magtatagal pa sila, mabubura na sila. At sa wakas, ang watawat ng Ethnal ay tumataas sa ibabaw ng Byran, habang ang alikabok ang natitira. Ang Byran ay bahagi na naman ng kaharian ng Ethnal. Lahat ng kalahok sa recapture ay makakatanggap ng level up, experience points, at maraming item bilang reward. Ang paghihimagsik ng overgeared ay naging isang catalysta para sa paglago para sa mga manlalaro ng kaharian ng Ethnal. Sa paglakas ng militar, ang paghaharap sa pagitan ng batang hari ng Ethnal at ng kaharian ng Gauss ay isang bagay na karapat-dapat na abangan. Ngunit ang pangunahing layunin ay ang paglipol ng overgeared. Ang susunod na target, ang Pat Ryan, ay malapit ng durugin ng napakatinding puwersa. Dumating na ang pangunahing puwersa ng kaharian ng Ethnal. Kakasimula pa lang ng digmaan, ang bilang ng mga sundalo ay 100,000. Ang manipis na sukat ay nagtutulak sa mga manunood sa bubong. Ang Overgeared Guild ay masyadong mabilis na lumago, na iniwan ang kanilang diplomatikong pundasyon na masyadong mahina, na naging dahilan upang gumuho sila tulad ng isang sandcastle. Ang kanilang mga pangalan ay malamang na hindi na muling magpapakita sa pangunahing entablado sa loob ng maraming taon. Isang malaking hukbo ang na-deploy, na naglalayong magtatag ng kaayusan sa kanlurang kontinente. Ang kapitan, na si Luciliv ay malamang na dumiretso sa Pat Ryan. Inutos ni Duke Luciliv na patayin sila, ang lahat ng mga karaniwang tao ng Byran ay ipinadala sa mga lugar ng pagbitay. Nakakalokang desisyon, parang balak nilang kasuhan ang mga inosenteng mamamayan ng krimen ng pagtataksil. Sinasabi ni Duke Luciliv na ang pananatili sa kuta ng mga rebelde at nag-aalok ng buwis, at pagbibigay ng trabaho sa mga rebelde ay walang pinagkaiba sa pagtataksil. Wala na silang karapatang maging Ethnal citizen, lilipulin ang kanilang mga angkan. Nagtataka at napapatanong ang isang lalaki kung bakit hindi siya makapagsalita. Sinasabi ng isang sundalo na gumamit sila ng mga salamangkero para tatakan ang bibig ng lahat, kaya hindi man lang nila may pagtanggol ang kanilang mga sarili. At batid ng isang sundalo na totoo ba ito, pinapatay dahil sa krimen na manirahan sa kanilang lupain. Nakakabaliw ito, ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga rebelde ay dahil sa kung gaano kawalang kakayahan ang maharlikang pamilya. Gayunpaman, sinisisi nila ang mga mamamayan, ito ay hindi naririnig. Sa isip-isip ni Asmethel na bumagsak ang moral ng mga sundalo, na binubuo ng pinakamababang uri. Inaasahan na nila ang libu-libong mga pagtakas, ngunit hindi niya akalain na ituturing ng commander ang buhay ng mga mamamayan ng walang pagpapahalaga. Ang kaguluhang magaganap sa militar ay malamang na matigil sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Kung hindi mapipigilan ang taong ito, papatay pa siya ng hindi mabilang.
Naghihintay siya ng perpektong pagkakataon para patayin siya, ngunit wala ng oras. Dapat patayin na siya ngayon, 300 gwardya, 10 matataas na salamangkero, at mga feudal na Panginoon na nagmula sa mga swordmen. Kailangan niyang dumaan sa lahat, dapat ilagay niya ang buhay niya dito. Ito ang buhay na minsan ang niligtas ng kanyang Panginoon. Kung iligtas niya kahit isa sa mga karaniwang tao na pinapahalagahan niya, handa siyang gawin ang lahat. Namuhay siya bilang isang maharlika sa buong buhay niya. Sa wakas ay oras na para matupad ang titulong yun. Pero, ipapaubaya niya na sa kanya ang paghihiganti nila kay Empress. Sinasabi ng system na isang quest ang nabuo, talunin ng leader ng rebelde. Lahat ng mga player sa Byran ay nakatanggap ng quest. Nagulat sila dito at nagkatinginan, at tinatanong nila kung anong ibig sabihin na patayin ang leader ng rebelde. Nagsisigawan silang lahat, at sinasabi nila na si Greed. Nandito si Greed, nasaan siya? Nakangiting sinasabi ni Duke Luciliv na hindi niya akalain na mag-isa siyang haharap sa hukbo ng 100,000. Hindi ka panipaniwalang tao, nagpakita na si Greed at nakahanda na ang kanyang mga magic missile. Napalingon sa taas si Duke Luciliv, at sumisigaw at sinasabi nito na nandito na ang rebelde na si Greed, tumatawa at sinasabi ni Greed na lahat sila ay pinanghawakan na nila ang buong tapang nila, magsisimula na siya. Nagtataka at sa isip-isip ni Asmafel na Panginoon ko, bakit siya nagpakita ngayon, ang lugar na ito, wala na silang lahat dito, napansin naman ni Greed na parang wala na siyang mga kasama sa lugar.